Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Lisa Holm ay ipinanganak noong February 7, 1998 sa maliit na bayan ng Sweden kung saan ito ay isang tahimik at mapayapang lugar. Siya ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na babae. Si Lisa ay isang mabait na positibo at determinadong tao. Bago pa man matapos ang pag-aaral, nagpasya siyang pumunta sa Australia at mag-aral ng arkitektura. Naglakbay din si Lisa kasama ang kanyang mga magulang at nakapunta sa maraming mga bansa. Medyo independent din si Lisa simula noong teenager years niya. Si Lisa ay nagtatrabaho sa iba't ibang part-time jobs upang kumita ng pera ng mag-isa. Nang si Lisa ay 17 years old na, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang unang seryosong trabaho sa isang cafe, mga 40 minutes na biyahe mula sa kanyang tahanan. Sa unang ilang linggo hatid sundo siya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi nagtagal ay nagpasya ang kanyang ama na bilhan siya ng isang scooter. Si Lisa ay may lisensya para sa ganitong uri ng transportasyon, habang siya ay makakakuha lamang ng lisensya sa kotse pagkatapos na maging 18 years old. Natuwa siya sa regalong ito dahil gusto niyang mag-commute sa trabaho ng mag-isa. Ngunit sa mga unang linggo, sinamahan siya ng kanyang ama sa kanyang sasakyan dahil halos wala pang karanasan si Lisa sa pagmamaneho sa mga kalsada. Weekend lang ang trabaho niya at sinasabayan siya ng kanyang ama tuwing umaga at gabi. Nagpatuloy ito hanggang June 7 nang sa wakas ay hinayaan siya ng kanyang ama na magmaneho sa trabaho ng mag-isa. Sa isang pagkakataon bandang tanghali, nagpasya ang kanyang mga magulang na bisitahin si Lisa sa trabaho at sabay naman ang halian. Sa araw na yon, ang cafe ay napakaraming tao, kaya naman busy talaga si Lisa sa trabaho. Nagpahinga siya sandali para sa tanghalian, nagmerienda kasama ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay bumalik sila sa bahay. Bandang 6:23 PM nag-text si Lisa sa kanyang ama na nagsabing paalis na siya sa trabaho. Ngunit makalipas ang 3 minuto, nakatanggap ang kanyang ama ng tawag mula kay Lisa. Sinagot niya ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Narinig niya ang ilang boses sa background at naisip niyang na-dial ni Lisa ang kanyang numero nang hindi sinasadya. Inakala ng ama na nakikipag-usap si Lisa sa kanyang mga kasamahan. At narinig din niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan ni Lisa ngunit walang sagot. Pagkatapos ay tinapos ang tawag at nagsimulang maghintay na makauwi si Lisa. Ngunit hindi ito dumating pagkalipas ng 1 oras. At nagsimulang mag-alala ang mga magulang ni Lisa. Dapat ay dumating na siya ngayon, sabi ng kanyang mga magulang. Kaya agad naisip ng kanyang ama na maaaring may nangyari sa kanya habang nasa daan. Ito ang unang pagkakataon na nagmaneho siya ng mag-isa sa scooter at labis silang nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Ilang beses niya itong sinubukang tawagan, ngunit naka-off ang mobile phone ni Lisa. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, nagpasya ang kanyang ama na salubungin si Lisa sa kalsada. Umaasang makakasalubong niya ito sa daan. Natakot ang kanyang ama na baka na-aksidente si Lisa, kaya mabagal ang takbo nito na sinisilip ang kalsada ngunit hindi niya nakita si Lisa. Narating na niya ang cafe ngunit hindi niya mahanap ang kanyang anak. Napansin niyang nakaparada ang scooter ni Lisa sa harap ng gusali. Sa sandaling yun ay nakaramdam ng takot ang ama ni Lisa. Ngunit agad siyang kumalma at iniisip na malamang ay naantala lang ito sa trabaho. Gayunpaman wala ng tao sa cafe at napansin ng kanyang ama na naiwan sa ignition ang susi ng scooter ni Lisa na may nakasabit na helmet sa hawakan nito. Kaya sigurado siyang may nangyaring masama sa kanyang anak. Hinding-hindi niya iiwan ang susi ng scooter at iiwan ito sa parking lot ng walang dahilan. Samantala, tinawagan ng ina ni Lisa ang may-ari ng cafe sa pag-aasang mabigyang linaw ang kinaroroonan ng kanyang anak. Pero wala umanong ideya ang babae kung saan maaaring pumunta si Lisa. Tinawagan niya ang kanyang mga empleyado.
Ngunit sinabing bandang 6 p.m. pa nila isinara ang cafe. Matapos ang tawag ng ina ni Lisa, ay agad na sumakay ang may-ari ng cafe sa kanyang sasakyan at nagtungo sa kanila. Sa daan ay tinawagan niya ang 4 sa kanyang mga kaibigan na nakatira sa malapit at hiniling sa kanila na tumulong sa paghahanap. Nang dumating ang may-ari ng cafe sa pinangyarihan, nagsimula silang maghanap kasama ang ama ni Lisa sa mismong establishmento at paligid. Ang kanilang huling pag-asa ay si Lisa sa ilang kadahilanan ay maaaring nagpa siyang sumakay ng bus sa halip na mag-scooter. Sinuri nila ang schedule at ang kanyang ina kasama ang nakatatandang kapatid na babae ni Lisa ay nagmaneho sa terminal ng bus sa kanilang bayan. Sa kasamaang palad ay hindi nakumpirma ang bersyon na ito. Wala si Lisa sa bus, kaya agad na nakipag-ugnayan sa pulisya ang kanyang mga kamag-anak. Nang mga oras na yon ay halos 1:00 na ng madaling araw at malamig na sa labas. Ang pulisya ay agad na naglunsad ng malawakang paghahanap. Ang katotohanan na ang scooter ni Lisa ay naiwan sa parking lot na may susi ang dahilan kung bakit iniisip nila ang posibilidad ng pagdukot. Ang mga ganitong kaso ay medyo bihira sa Sweden, lalo na sa liblib na lugar kung saan matatagpuan ang bayan ni Lisa. Agad na nagpadala ang pulisya ng ilang grupo na may mga search dogs, habang ang ibang mga pulis ay nagsimulang kumatok sa bawat bahay na matatagpuan malapit sa cafe. Nang malaman ng mga kaklase ni Lisa at ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagkawala nito, nagsimula silang mag-post ng impormasyon tungkol dito sa social media, umaasa makakuha ng higit na atensyon at posibleng makahanap ng ilang saksi. Nagpatuloy ang paghahanap sa buong gabi ngunit wala itong resulta. Noong Lunes ng umaga, inihayag ng Departamento ng Pulisya ang pagkawala ni Lisa sa publiko na hinimok ang sinumang may ilang kapaki-pakinabang na impormasyon na lumapit sa kanila. Sa parehong oras, isang lalaki ang dumating na nagtrabaho sa isang kamalig sa tapat mismo ng cafe. Nakadiskubre ito ng isang guwantes na pang-motorsiklo sa sahig at iniulat niya ito sa pulisya. Ininspeksyon na ng mga investigador ang kamalig na yon noong gabi ng pagkawala ni Lisa, ngunit hindi nila napansin ang guwantes doon. Ipinakita nila ito sa mga magulang ni Lisa at kinumpirma nila ito bilang pag-aari nga ng kanilang anak. Kaya naging mas matibay ang kanilang teorya ng pagdukot at ang pulisya ay nagtalaka ng karagdagang mga tao para sa paghahanap. Noong panahong yon, kumalat na sa buong bansa ang balita tungkol sa pagkawala ni Lisa at daang-daang voluntaryo ang sumama sa paghahanap. Araw ng Martes, nakatanggap ang pulisya ng ilang higit pang nakakaalarma na clues. Sinuri ng mga voluntaryo ang lugar sa kahabaan ng kalsada na matatagpuan ilang metro mula sa cafe. May nakitang phone case, resibo, ticket at sirang screen ng smartphone. Agad na natukoy ng mga investigador na ang lahat ng mga bagay na ito ay kay Lisa. Itinoon nila ang paghahanap sa lugar na yon. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang iba pang mga bahagi ng sirang smartphone, ang ID ni Lisa at ang ilan pang mga resibo. Lahat ng mga bagay na ito ay nakakalat sa kaparihong kalsada. Matapos matuklasan ang mga ebidensyang yon, halos natiyak na ng pulisya na si Lisa ay naging biktima ng pagdukot. Ang kasong ito ay naging pangunahing paksa ng balita sa Sweden at daan-daang mga volunteers ang dumagsa mula sa buong bansa upang lumahok sa paghahanap. Ang isang lokal na organisasyon na dalubhasa sa paghahanap ng mga nawawalang tao ay nakiisa rin sa pagsisikap at ito ang pinakamalaking operasyon ng paghahanap sa modernong kasaysayan ng bansa, kung saan mahigit 1,000 tao ang kalahok sa kabuuan. Ang mga pulis ay nakatanggap din ng mga bagong tawag na may mga tip. Isang babae ang nagkwento na nagja-jogging siya noong araw bago mawala si Lisa. Sa ilang sandali ay pinahinto siya ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada. Kinausap siya nito sa Ingles at nagtanong ng direksyon patungo sa isang lungsod na hindi pa niya narinig. Sinubukan niyang ipakita sa kanya ang daan sa Google Maps, ngunit ihiniling ng lalaki na sumakay sa kanyang sasakyan
at ipakita ang rota sa kanyang navigator. Naghinala ang babae sa kahilingang ito, kaya tumanggi siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Ang mga kasamahan ni Lisa ay nagbahagi rin ng isang obserbasyon sa araw ng kanyang pagkawala. Napansin ng isa sa mga saksi ang dalawang lalaki na nakatayo sa kabilang kalsada mula sa cafe na nakatingin sa establishmento. Hindi niya ito masyadong inisip noong panahong yun. Ngunit pagkatapos ng pagkawala ni Lisa, ay nagpasya siyang ibahagi ang katotohanan ito sa pulisya. Kinaumagahan noong Miyerkules, nagpunta ang tatay ni Lisa kasama ang ilang mga kaibigan upang maghanap sa kalsada kung saan natagpuan ang mga gamit ni Lisa. Sa paglalakad nila ng kaunting sandali, nakakita sila ng ilang pang mga nakababahalang pagtuklas. Nahanap niya ang driver's license ni Lisa at ang mga susi ng kwarto nito. Naisip niyang dito dinaan si Lisa ng mga kumuha sa kanya at habang papalayo ay isa-isa nilang itinapon ang mga gamit ni Lisa. Itinoon ng mga pulis at mga volunteers ang lahat ng kanilang paghahanap sa lugar na ito. Ngunit walang ibang mga bagay silang natagpuan. Nang gabi ring yun, pauwi na ang kaibigan ng ama ni Lisa mula sa paghahanap. Dumaan ito sa cafe. Napansin niyang tinanggal ang tape ng pulis sa kamalig kung saan natagpuan ang guwantes ni Lisa. Nagpasya ang lalaki na pumasok sa loob at muling maghanap ng iba pang mga clues. Kumuha siya ng flashlight mula sa kanyang sasakyan dahil dumidilim na sa labas at naglakad-lakad sa paligid ng ilang minuto hanggang sa isang bagay na makintap sa sahig ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nang lapitan niya ito, nakita niya ang hikaw ng isang babae at isa pang katulad nito sa malapit. Iniulat ito ng lalaki sa mga pulis at ipinakita naman ng mga pulis sa mga magulang ni Lisa ang hikaw para kilatisin. Kinumpirma nila na ang mga alahas na ito ay pag-aari ng kanilang anak. Muli na namang tinutukan ng mga pulis ang kamalig at naghanap dito ng maigi. Nang maglaon, ipinaliwanag ng pangunahing detective na sa unang araw ng paghahanap kay Lisa, ang kanilang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang paghahanap sa mismong batang babae. Kaya ang kamalig ay hindi gaanong siniyasat ng lubusan. Kaya maaaring nalampasan nila ang maliliit na mga bagay tulad ng hikaw. Ngunit ngayon ay nagtala sila ng maraming forensic experts at kasama ang mga aso sa paghahanap. Sa oras na ito, napansin nila ang isang medyo hindi pangkaraniwang piraso ng katibayan sa likod ng isa sa mga dingding. Natagpuan ng pulisya ang mga dumi ng tao. Sa unang tingin ay maaaring mukhang walang kaugnayan nito sa kaso. Ngunit ang mga forensic experts ay naglagay ng isang medyo kawili-wiling teorya. Ipinaliwanag nila na kapag ang mga kriminal ay gumawa ng malubaha at kakilakilabot na mga krimen, ang kanilang mga katawan ay gumagawa ng isang matinding dami ng adrenaline na kung minsan ay humahantong sa hindi mapigil na pangangailangan upang mapawi ang kanilang sarili. Halimbawa, karaniwan para sa mga mananapos ng buhay na basain ang kanilang sarili bago o sa panahon ng pagtapos ng tao. Ang teorya ng mga pulis kung si Lisa nga ay dinukot, maaaring kinaladkad siya ng salarin papasok sa gusaling ito. Kaya hindi isinasantabi ng mga investigador ang posibilidad na ang taong ito ay nasa ilalim ng impluwensya ng adrenaline at hindi makontrol at mapawi ang sarili. Kaya ang mga dumi na ito ay pinadala sa pagsusuri ng DNA. Araw ng Biyernes, pinalawak nila ang lugar ng paghahanap at narating ng mga volunteers ang isang sakahan na matatagpuan mga 2 milya mula sa cafe. Ito ay isang complex ng ilang malalaking gusali kung saan maraming tao ang nagtatrabaho. Nagpasya ang search team na siyasatin silang lahat. Ngunit ilang sandali lang pagkarating nila, 2 lalaki ang dumating sa bukid na hindi marunong magsalita ng Swedish at nakikipag-usap lamang gamit ang Ingles. Isa sa kanila ang nagsabi na ang mga pulis ay nakarating na sa farm na ito. Ngunit ang pinuno ng search team ay hindi agad naniwala dito. Naisip niyang malalaman niya ang tungkol dito kung ganoon nga, kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghahanap. Ang 2 lalaki ay naglakad-lakad sa paligid ng bukid. Saglit na pinapanood ang mga volunteers na tuluyan ng umalis. Makalipas ang halos 1 oras,
natagpuan ng mga miyembro ng search team ang isang tumpok ng mga sanga sa likod bahay. Sa ilalim nito ay may nakita silang helmet ng motorsiklo, jacket at headphone. Agad na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nagkumpirma na ang lahat ng mga bagay na ito ay pag-aari ni Lisa. Nagpadala sila ng mga forensic experts sa bukid para sa mas masusing paghahanap. Narinig din ng mga investigador ang kwento tungkol sa dalawang kakaibang lalaki na sinubukang pigilan ng mga volunteers na mag-inspeksyon sa bukid. Naalala rin ng pulisya ang kwento ng isang babae na nakatagpo ng isang kahina-hinalang lalaki habang nagja-jogging. Sa katunayan, meron na silang ideya kung sino ito mula sa mga unang araw ng paghahanap. Nabisita na nila ang lahat ng mga bahay malapit sa cafe at isa sa mga bahay na ito ay nakatira ang dalawang magkapatid na lalaki mula sa Lithuania kasama ang asawa ng isa sa kanila at silang tatlo ay hindi marunong magsalita ng Swedish at nakikipag-usap lamang gamit ang Ingles. Sila lamang ang mga tao sa loob ng ilang milya na hindi marunong magsalita ng lokal na wika. May iba pang dituwirang dahilan ng mga pulis para maghinala sa kanila. Nagtatrabaho ang magkapatid sa kamalig sa kabilang kalsada ng cafe at sa bukid kung saan natagpuan ang helmet ni Lisa. Pamilyar sila sa mga lokasyong ito at ang maruming kalsada kung saan natagpuan ang mga gamit ni Lisa. Nagpasya ang pulisya na tanungin silang tatlo, samantala ang mga forensic experts ay dumating sa bukid kasama ang mga volunteers. Nagpatuloy sila sa pag-inspeksyon sa lugar at hindi nagtagal ay napunta ang kanilang atensyon sa isang lumang trailer na napapaligiran ng matataas na damo at parang hindi nagamit sa loob ng maraming taon. Ngunit sa tabi ng pinto nito ay patag ang damo, parang may nakalatag na kung ano. May ilang damo rin na natrap sa ilalim ng pinto na nagpapahiwatig na ito ay nabuksan kamakailan. Pagbukas pa lang ng mga forensic experts ng pinto ay sinalubong agad sila ng malakas na amoy nang nabubulok sa loob ng trailer. Maraming locker ng mga damit sa loob. Tila ito ay minsan ginamit bilang palitan ng mga manggagawa. Ang lahat ng mga lockers maliban sa isa ay nakalak na humantong sa mga eksperto na maghinala na ang katawan ni Lisa ay maaaring nasa isa sa kanila. Sinimulan nilang buksan ang bawat locker at kalaunan ay nakita nila na ang katawan ni Lisa ay talagang nasa isa sa mga locker. Nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga lumang damit at mga basahan. Sa kabila ng maliit na sukat ng locker, nagawang maipasok ng salarin ang kanilang biktima sa loob. Si Lisa ay may lubid sa kanyang leeg at isang malaking tape sa kanyang ulo. Nakababa ang kanyang pantalon at itinaas ang kanyang damit. Natukoy ng mga medikal na eksperto. Nanalagutan si Lisa ng hininga dahil sa pagkakasakal. Gayunpaman, wala silang nakitang mga palatandaan ng sexual na pag-atake. Ang lahat ng kanyang damit ay ibinigay sa lab, habang ang balita ng pagkakatuklas sa kanyang katawan ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Sa lahat ng mga oras na ito, ang balita ng pagdukot kay Lisa ay nangingibabaw sa mga headlines sa Sweden. Nang matagpuan ang kanyang bangkay at nalaman ng publiko ang brutal na pagtapos kay Lisa, ang kaso ay umanig sa buong bansa. Ang mga ganitong krimen ay napakabihira sa Sweden at ang mga tao ay nagulat na may maaaring gumawa ng ganitong karumaldumal na gawain. Samantala, ginagawa ng pulisya ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap ang salarin sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng pagkatuklas kay Lisa, dinala ng mga investigador ang dalawang magkapatid na lalaki at ang isang babae at lahat sila ay tumanggi sa anumang pagkakasangkot sa krimen. Sinabi nila na sa oras ng pagdukot ay nasa bahay sila nagbibigay ng alibay para sa isa't isa. Ayon sa kanilang mga salaysay, si Naros ang nakatatanda ay nakatulog sa kanyang kwarto habang ang kanyang asawa ay naghahanda ng hapunan at ang nakababatang kapatid ay nasa computer. Idinagdag rin ni Naros na dakong alas 8 ng gabi, nagising siya at pumunta sa gas station kung saan siya bumili ng pizza at sigarilyo. Nagdududa naman ang mga pulis sa kanyang alipay. Iniisip ng mga pulis na pinoprotektahan nila ang isa't isa. Kinolekta nila ang kanilang mga sample ng DNA
Ngunit kulang pa rin ang ebidensya na direktang mag-uugnay sa sino man sa kanila. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Ang mga eksperto sa forensic ay nagtatrabaho sa kamalig at sa bukid. Gamit ang lahat ng makinarya at mapagkukunan ng manpower, ay hindi nagtagal ay nagbunga ang kanilang mga pagsisikap. Ang kamalig ay may isang maliit na silid na parang opisina na may malaking bintana kung saan matatanaw ang cafe. Nang suriin ng mga eksperto ang silid na ito, natuklasan ng mga eksperto ang 15 iba't ibang bakas ng mga similya ng lalaki sa dingding at sahig. Tila may nakatayo malapit sa bintanang ito na nanonood sa mga empleyado ng cafe kasama na si Lisa dito, habang binibigyang kasiyahan ang kanilang mga sarili. Ang mga sample ng similya na ito ay agad na ipinadala sa laboratorio at mabilis na kinuha ng mga eksperto ang mga profile ng DNA mula sa kanila. Lahat ng 15 similyang nakuha nila ay tumutugma sa DNA ng nakatatandang kapatid na si Narus na 35 years old. Sa sumunod naman na kwarto na dating ginagamit para sa pag-iimbak ng gatas ng baka, napansin ng mga forensic experts ang isang tubo, mga 2 talampakan sa itaas ng sahig na natatakpan ng makapal na layer ng alikabok, maliban sa isang maliit na strip. Ang lagay ng strip na ito ay ganap na tumugma sa tali na ginamit para sakalin si Lisa. May nakita ring mga bakas ng dugo sa pipe na ito at kinumpirma ng pagsusuri ng DNA na ito ay kay Narus. Sa sahig sa ilalim ng tubo ay natagpuan nila ang isang piraso ng parehong lupid. Sinuri ito ng mga eksperto at natukoy ang 2 profile ng DNA, kay Lisa at kay Narus. Ito ay isang makabuluhang tagumpay para sa pulisya dahil sa wakas ay iniugnay nito ang lalaki sa lupid na ginamit upang tapusin ang biktima. Higit pa rito, isang buhok na pag-aari ni Lisa ang natagpuan sa sahig ng silid na ito. Isa pang mahalagang piraso ng ebidensya ang nagmula sa kanyang jacket, kung saan natagpuan din ang mga bakas ng DNA na pagmamay-ari ni Narus. Pinagsama-sama nila ang mga posibleng pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Matagal nang pinagmamasdan ni Narus ang cafe at nang mag-isa si Lisa sa parking lot, lumapit ito sa kanya. Batay sa salaysay ng jogger, maaari niyang tinanong si Lisa ng direksyon patungo sa isang partikular na lugar o gumamit ng iba pang taktika. Pagkatapos ay maaaring hiniling ni Narus sa kanya upang tingnan ang ruta ng GPS system. Dahil sa mabait si Lisa at palaging sinusubukang tumulong sa iba, maaaring pumayag ito. Nang nasa loob na ito ng sasakyan, tinakpan ng salarin ang kanyang bibig at dinala ito sa kamalig. Doon na niya ipinulupot ang lubid sa kanyang liig at isinabit sa tubo. Ayon sa mga medikal na eksperto, malamang na natuwa ang salarin sa nakikita, kaya't ito ay tumai sa sahig dahil sa isang adrenaline rush. Nang wala ng buhay ang biktima, inilagay niya ang katawan ni Lisa sa kotse at nagmaneho habang inihahagis ang mga gamit sa bintana. Itinago niya ang katawan sa locker ng trailer. Tinakpan ito ng mga lumang damit na nakakalat sa paligid. Ang lahat ng ito mula sa pagdukot ay nangyari sa loob ng wala pang 1 oras. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, patuloy na iginiit ni Narus ang kanyang kawalang kasalanan. Ang kanyang asawa at nakababatang kapatid na lalaki ay kailangang palayain dahil wala namang nag-uugnay sa kanila sa krimen. Sa sandaling nakauwi ang dalawa, ay agad silang umalis sa Sweden at bumalik sa kanilang homeland sa Lithuania. Sa pagliliti, sinabi ni Narus na matagal na siyang nagtatrabaho sa kamalig na yon, kaya malamang na makikita ang kanyang DNA sa lugar. Bukod pa rito, mayroon siyang alipay na ibinigay ng kanyang asawa at kapatid. Bagamat may mga seryosong pagdududa tungkol sa kredibilidad ng kanyang alipay, pinanigan pa rin ito ng korte. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng DNA ni Narus sa damit ng biktima ay maipapaliwanag lamang sa pamamagitan ng direktang pagkikipag-ugnayan niya sa biktima sa araw mismo ng krimen. Nakahanap din ng pulisya ng isang saksi na nakakita sa kanyang sasakyan malapit sa cafe ilang sandali bago at pagkatapos ng pagdukot kay Lisa. Ayon sa kanila, ilang beses na dumaan ang sasakyan sa kahabaan ng kalsada sa pagitan ng cafe at sa bukid. Nasalungat sa pahayag ng asawa at kapatid ni Narus.
na natutulog ito sa mga oras na yon. Sa kalaunan ay natuklasan nila ang mga bakas ng DNA ni Narus sa halos lahat ng damit ni Lisa, kabilang ang loob ng kanyang damit na panloob. Nagpatuloy ang mga investigador sa paghahanap ng anumang iba pang kapakipakinabang na mga clues na maaaring makaapekto sa legal na proseso at higit pang patunay na pagkakasangkot ni Narus. Nagpunta pa nga sila sa Lithuania para makipag-usap muli sa kanyang asawa at kapatid. Patuloy na ikiniit ng babae na hindi siya lumabas ng bahay sa pagitan ng 6 to 8 p.m. Pero noong ang nakababatang kapatid na ang tinanong, sa wakas ay nakuha ng mga detective ang gusto nilang mga sagot. Matapos sabihin sa kanya ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang kapatid at idinitalye kung ano ang ginawa niya sa 17 taong gulang na batang babae, nagpa siya ang nakababatang kapatid na sabihin sa kanila ang lahat. Sinabi niya na wala talaga si Naru sa bahay noong gabing yon at bumalik lamang siya bandang 7:30 ng gabi na puno ng dumi ang katawan at agad na inihagis ang lahat ng damit niya sa washing machine. Nang magsimulang tanungin ng mga pulis ang lahat ng mga residente at malapit nang makarating sa kanilang bahay, bumulong si Naru sa kanyang kapatid na sabihin sa mga pulis na nasa bahay lang ito sa mga oras na yon. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Narus na natatakot siyang ma-frame para sa isang krimen na hindi niya ginawa dahil isa siyang imigrant. Talagang naniniwala ang nakababatang kapatid na walang kinalaman ang kanyang kapatid sa krimen, ngunit matapos marinig ang lahat ng ebidensya, napagtanto niyang hindi niya talaga alam ang tunay na nangyari. Ang paglilitis ay nagsimula 4 na buwan pagkatapos ng krimen. Ang kasong ito ay muling nakakuha ng atensyon ng buong bansa. Kaya lahat ng kasangkot sa proseso ay nasa ilalim ng napakalaking pressure. Walang sino man sa kanila ang may karapatang magkamali. Iginiit ng abogado ni Narus na maaaring napunta sa damit ng biktima ang DNA ng kanyang kliyente dahil nagtatrabaho ito sa kamalig. Gayunpaman, itinuro ng prosekusyon na ang bersyon nito ay walang kabuluhan, lalo na at nakita mismo ang DNA sa loob mismo ng panloob na damit ni Lisa. Ang tanging paraan na maaaring napunta roon ang DNA ng suspect ay kung hinawakan niya ang damit na panloob ng biktima. Ang abogado ay hindi makapagbigay ng anumang iba pang matibay na katotohanan na nagpapatunay sa pagiging inosente ng kanyang kliyente. Sa isang pagkakataon, sinubukan niyang itulak ang bersyon na ang tunay na tumapos sa biktima ay ang nakababatang kapatid ni Narus. Ayon sa teoryang ito, kumuha ang kapatid ng maraming sample ng DNA ni Narus at inilagay sa katawan ng biktima, gayon din sa pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, nabigo ang abogado na ipaliwanag ang posibilidad ng naturang mga manipulasyon sa DNA. Ang paglilitis ay tumagal ng 1 buwan at si Narus ay napatunayang nakasala ng pagtapos ng tao. Siya ay nasintensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong sa isang mataas na seguridad sa bilangguan ng Sweden. Tinangka ng kanyang abogado na iapela ang hatol, ngunit tinanggihan ang apelan noong unang bahagi ng 2017. Si Narus mismo ay nag-apply para sa deportasyon at paglipat sa isang bilangguan sa kanyang sariling bansa. Ang mga dahilan ni Narus para sa mga desisyong ito ay hindi nila alam, dahil ang mga bilangguan sa Lithuanian ay higit na mas masahol kaysa sa mga Swedish. Ngunit nagpa siya ang korte na aprobahan ng kanyang kahilingan dahil sa pagbibigay ng komportableng kondisyon ng mga nakabilanggo sa Sweden ay nakakahalaga ng malaking halaga sa mga Swedish taxpayer sa bawat araw para sa bawat individual na bilanggo. Nang maglaon sa parehong taon, naging malinaw ang kanyang motibo. Umapila siya sa korte ng Lithuanian at binawasan ang kanyang sentensya mula habang buhay hanggang 15 taon na lang. Gayunpaman, ang kasiyahan ni Narus ay panandalian lamang. Dahil pagkaraan ng ilang linggo, ay binawi ng korte ang desisyong ito at si Narus ay muling itinakda na gugulin ang kanyang buong buhay sa bilangguan. Sa kasamaang palad ay wala siyang pagkakataon na bumalik sa komportableng bilangguan sa Sweden. Pagkalipas ng 5 taon noong August 2022, nalipat si Narus sa ibang bilangguan sa Lithuanian. Habang ang mga bilanggo ay inilipat sa isa pang block
Ang isa sa kanila ay inatake si Narus gamit ang isang shank. Nagtamo siya ng malubhang pinsala at binawian ng buhay habang papunta sa ospital. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.